Usapang Legal. Good evening po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly, ang inyong panyera. Ako po si Attorney Cam, na pwede niyo pong makita live po sa DZRH News, DZRH News Television, Facebook Live. O kaya naman sa YouTube, search nyo lamang po DZRH TV 4K live stream. At pwede rin pong makita ang aking TikTok account. Hanapin niyo lamang po Attorney Cam. That's ATTYCAM, Attorney Cam. Ngayong gabi po pag-uusapan po natin, may kinalaman po ito, sa mga non-marital children, no? Yung mga pinanganak po na ang kanilang mga magulang po ay hindi kasal. Alam niyo po nung unang panahon, no, medyo konserbatibo ang pananaw ng ating mga ninuno at mga lolo't lola. Yung tipong kailangan na bago mag-anak, kasal muna. Ayan. Kaya nga minsan, nung unang panahon, nauuso yung pikot, yung tipong nakita lang na natulog magkatabi kahit hindi naman nakahubot-hubad o sila ay may saplot. Talagang kukuha ng itak ang tatay at sasabihin na hindi ako papayag na hindi mapakasalan ng aking anak dahil inalagaan ko yan. At madudungisan ng kanyang dangal at puri, no? So ganun po, no? So uuna lagi kasal bago uli mag-anak. Pero ngayong panahon po kasi natin, medyo liberated, open-minded, at meron na po talaga sa realidad ng buhay na nagkakaroon po ng anak before kasal. Yan. At yung iba naman po kasi, sabi nga natin, bulag ang pag-ibig. Yung nagmahal ka lang naman, tapos maaaring mali pala ang taong iyong binigyan ng pagmamahal, no? O kaya naman, nung una, ayos naman ang inyong pagsasama, blissful, payapa, masaya, and then eventually, bigla na lang nagbago ang isa sa inyo, maaaring yung babae o kaya nung lalaki. Tapos at the time na maghihiwalay kayo, meron na palang laman, no? Doon sa sinapupunan ng babae. O di kaya meron lang po talagang yung iba, nagsasama muna, tapos nag-aanak before sila magpakasal. No? Kasi ako, may mga kakilala tayo na para sa kanila, hindi importante ang marriage contract. Ang importante sila ay nagkakaunawaan, sila ay nagkakaintindihan, at eventually, kung halimbawa ay sila ay magkaanak, at matibay pa rin ang kanilang pagsasama. Yun, minsan late na silang nagpapakasal. So, nauuna yung anak bago kasal. So, kanya-kanya naman po, no? Depende sa circumstansya ng isang case, no? Bagamat iba-iba tayo ng mga dahilan kung bakit nagkaroon muna ng anak bago kasal, ang kagandahan naman nito ay nag-a-adapt ang ating batas, no, sa mga ganitong sitwasyon. Dati po kasi, no, unang-unang panahon, dahil nga konserbatibo ang ating pananaw, strict ang mga parents natin, very seldom na nagkakaroon po ng anak sa labas. Pero again, sa realidad ng buhay, no, meron at meron talaga. At nakakalungkot kasi kapag nung unang panahon, ang bata po ay anak sa labas. To kaya sinasabi nila putok sa buho, napakasakit pakinggan, no? Pero talagang minsan nagiging dahilan pa para mabuli ang isang bata, no? Ang kapag halimbawang ganito po na nabuntis ng hindi kasal, ang nangyayari po, isinusunod po, no, sa apelyido ni nanay. Okay. Ang pagkakamali lamang po minsan ng mga nanay, no, isinusunod nila pati middle initial, no. Ang isang bata po kasi na pinanganak na sinunod sa pangalan ng or apelyido ni nanay, dapat wala pong middle initial yan, no. Kasi kung
magkakaroon ng middle initial yan at gagamitin ang middle initial ni nanay, parang lalabas na sila ay magkapatid. Diba? So, sa mga teacher naman po na mga nagtatanong, pag nakakatanggap po kayo ng mga birth certificate na wala pong middle initial, so wag kayong magtataka kung bakit walang middle initial, no? Ibig sabihin, isinunod yan sa apelyido ni nanay. So, ganun po, no? Kapag nakikita na ang bata ay sinusunod sa apelyido ni nanay, wala siyang middle initial, ang tendency po talaga, ang bata po ay nabubuli. Ano yan? Tapos, alam nyo naman, no, kapag parang anak sa labas o hindi kasalang magulang, grabe before ang pagtingin ng society, no? Parang yung bata na ang may kasalanan, which is dapat hindi. Kasi po, ano naman po ang kinalaman ng bata doon? Siya naman po ay bunga lamang ng maaaring mapusok na pagmamahalan o kaya isang pagmamahalan na hindi nagkaroon ng magandang wakas. So, kasalanan ba ng bata yun? Of course not. Bunga lamang siya, no? Kaya naman, lalong-lalo na, no, yung mga kalalakihan, knock on wood, hindi lahat, may mga iba dyan, grabe. Mula Batanes hanggang Mindanao, merong anak, tapos iba-iba. Ay, nako, may kilala ko. Malayong kamag-anak namin, talaga, mula Luzon hanggang Mindanao, talagang nagkalat ng lahi. Kaya nung namatay yung kakilala ko na malayong kamag-anak, yung kamag-anak namin, talagang umattend. Parang 9 or 10 yata yung pinsang ko noon. Napag-attend nila, nagpakilala iba't ibang lugar, no? So yun. Ang kagandahan nga, sabi ko nga, nag-a-adapt ang ating batas. Dahil kapag halimbawa ang bata po ay pinanganak na hindi kasalang magulang, kung dati sinusunod po sa pangalan po or apelyido ni nanay, ngayon may option na. Diba? Ano yung option na tinatawag natin? May option na pwedeng isunod sa apelyido ni tatay. Yan ang kagandahan yan. Kasi kung i-acknowledge naman po, no? Kasi may mga iba naman po talaga na acknowledge nila na anak nila ito, no? Nagkataon lang na hindi sila kasal. At nung panahon na yon, hindi pinapayagan na gamitin ang apelyido ni tatay at dapat isunod sa apelyido ni nanay because of this law. Kilalang-kilala nyo to, alam nyo to, itong Republic Act 9255, no? Mas kilala. Yung number, hindi nyo matandaan, pero mas kilala bilang Revilla Law. Di ba? Bakit Revilla Law, no? Next time ko rin kukwento. Pero itong Revilla Law na to, no, very familiar siya kung saan maganda itong batas na ito kasi ni-recognize, no, at saka in-acknowledge nung tatay, no, na ang bata ay kanya. At the same time, pwedeng ipagamit, no, ng bata o isunod ang bata, no, sa apelyido ni tatay. Alright, so dun iikot yung topic natin, papaano nga ba, tsaka ano yung mga documents na kailangan. Again, hindi natin, hindi tayo judger. Judger. Sabi ng mga Gen Z. Hindi kami, we don't judge. Ano ba yun? Alam ni Sofia Gans yun eh. We listen but we don't judge. Yan. We are not a judger. Charot. Okay, so hindi po lahat, no, again, ng mga bata na hindi kinasal. Dati illegitimate children ang tawag sa kanila. Ngayon, non-marital children. No? Parang maganda pakinggan, no? Non-marital children. Kaysa yung mga illegitimate. Pag illegitimate kasi parang merong pangit na connotation dun sa illegitimate children. No? Pero nonetheless, pareho lang po. No? Basta hindi po kasal ang magulang. So, non-marital children. And may mga consequence po kasi yan, no? Kapag halimbawang isinunod, in-acknowledge ang bata sa apelyido ng tatay, especially kung ang tatay po ay may sinasabi, kumbaga nakaka-LL, nakakaluwag-luwag. Mamaya itatalakay natin yan. Very interesting itong topic natin, lalong-lalo na, no, sa mga nag-aalala. Halimbawa, kung ikaw po ay pregnant woman, nakikinig ka ngayon, no? At alam mo na
hindi maaaring magkatuluyan kayo ng tatay ng iyong anak, ano, maaaring iniwan ka na lang bigla, no? Biglang naglahong parang bola. May mga ibang mga ganyan, mga walang mga sabi nga nila English ng bola, no? Walang balls, no? Yung mga tatay na pagkatapos buntisin yung kanilang nobya, biglang nawawala, natatakot, mga duwag no? Umaalis, nawawalang, naglalahong parang bola, no? So naiiwan lagi yung burden, no? Yung sakripisyo, paghihirap lagi sa mga kababaihan, no? So pag ganyan, at least ma-realize nyo na, pwede palang gamitin, no? Kapag in-acknowledge nung lalaki or yung tatay nung iyong anak at pwedeng isunod sa kanyang apelyido. Teka, batiin nga natin yung mga nanonood sa atin ngayon. Magandang gabi po. Kamusta po kayo? Ayan, shout out po kina Ronnie Daguro at Jerry Sumagaysay na nanonood sa atin ngayon. Sonny Feliciano, Freddy Oradina, Cora Caburao, nice to see you again po. Peter Lynn Sanchez, uy, sabi niya, nanonood ako sa Kingdom of Saudi Arabia. Wala si Miss Teo, it's either Monday or Friday nang gugulo yun. So, Monday nang gulo na siya, baka next week uli, no? Tristan Wyatt Gulay, Jerose Flores, from Bulan, Sorsogon, magandang gabi po. Augusto, Australia, uy, nanonood naman po dyan sa may Davao, Ronnie De Los Reyes. Ayan, magandang gabi po. And shout out na rin po syempre kina Miss Gael. Magandang gabi. And yung mga nanonood din po sa atin sa DZRH News Television. Again, pwede nyo po kaming makita, magpa-shout out. Pwede walang problema kay Mama Jovita Papa Will and Tita Arlinda Agloco, kay Nanay Connie ng Vira Catagduanes, Mel Isguera, keep safe. Jessica Hernandez. Ayan, magandang gabi rin po. Arlan Ronald Mugar Evaristo. Complete name pa, no? Josephine Garimbao, Roxanne Costo. Uy, sa Las Piñas naman, yan si Michael Manalo. Linwin Salsalida, magandang gabi. At syempre, ganun din po kay Miss Carminda. At mamaya magbabalik po tayo, ilan po muna mga paalala. Muli po, no, magandang topic ito, lalong-lalo na, no, sa mga nagdadalawang isip, no? Kung isusunod ba sa apelyido ng nanay ang kanyang anak. Minsan medyo may ganun tayong connotation, yung parang ma-pride, no? May pride na wala naman siyang dinulot na maganda, no? Para pasakit, hinanaing. Kailangan ba isunod ko pa siya sa apelyido niya? Willing. Paano kung willing siya na sa inyo lang magsisevere ng ties, relasyon nyo lang, pero ayaw niya magsevere ng ties dun sa kanyang anak or supling. So, papaano na yan? So, weigh tayo ng pros and cons, no? Baka naman na si sir ay merong sinasabi nakakaalawan sa buhay, maraming mga properties, no? Minsan hindi mo lang dapat isipin yung sarili mo, isipin mo rin yung sa anak mo, di ba? Kasi alam niyo po ba, mamaya napipreem ko na, alam niyo na, sabihin ko mamaya kung ano importansya pag nakasunod sa apelyido ng tatay, lalo na kung ang tatay po ay talagang merong mga properties. Ayan. Sa pagbabalik po, ako po si Attorney Cam. Kasama pa rin po dito sa DZRH Usapang Legal. Oras po natin 5 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Punta muna tayo sa Valenzuela City. Nandun si RH27 Noche Cacas. Lakas na ulang kanina pero may sunog dyan sa may Valenzuela City. Isasugatan ang buong detalye RH27 Noche Cacas. Ibalita mo nga ito, Noche. Attorney Cam, sugatan ang 82 anyos na lolo sa sunog na sumiklab dito sa may Templanza Street, Marulas, sa lungsod ng Valenzuela. Kinilala ang biktima na si Tomas Abalot na nagtamo ng second degree burn sa dalawang braso at ang sa kanyang batok. Ayon kay Lolo Tomas, bigla na lang nagliyab at agad naman siyang nakalabas mula sa nasusunog niyang bahay. 6 p.m. naman ngayong gabi, kontrolado na itong sunog ayon kay Valenzuela City Fire Marshal Superintendent Elaine Bailon Evangelista. Nakataas sa ikatlong alarma itong sunog sa bodega ng mga maliliit na tangke ng LPG at iba pa tulad ng houseware.
hirap pa rin, kanina ma-penetrate dahil sa loob nitong warehouse may mga sumasabog na tangke ng gasol. Ang ilang firemen naman sa Skyway ng Harbor Link na buga ng tubig. Nakatulong din kanina, Attorney Cam, ang malakas na buhos ng ulan sa nabanggit na lugar. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ang sanhi ng fire incident. RH27, Notikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Sa pagpapatuloy po ng ating topic ngayon, may kinalaman po sa pagsunod ng apelyido sa pangalan po ng tatay kung ang kanilang mga magulang po ay hindi kasal. Ito po yung topic natin, yung tinatawag natin na acknowledgement mula po sa tatay na ina-acknowledge na ang bata ay kanya. May mga katanungan po, usually yung mga nanay na halimbawa po ay pregnant po ngayon, pero yung tatay po ay hindi na makita. So, naglaang parang wala. Yun kanina yung topic natin Tapos, parang, syempre, naduwag, natakot, or whatever reason, kung ano man ang dahilan kung bakit siya nawala, Ayaw niyang panagutan yung kanyang naging nobya o yung kanyang nabuntisan. Ang tanong po karamihan, ng mga kababaihan na ganito, po pwede pa rin po bang isunod sa apelyido ni tatay yung kanyang anak kahit ayaw niya o kaya kahit siya ay wala? At sad to say, hindi po pwede, na pag wala yung tatay, susunod mo na lang basta yung kanyang apelyido. Kasi po, ang requirement po ng batas natin sa RA 9255, kailangan po meron tinatawag na voluntary acknowledgement. Voluntaryo na ina-acknowledge ng tatay na ang bata ay kanya. At pinapayagan na gamitin o isunod sa kanyang apelyido. Okay, so pag ganun po, pwede naman po gamitin ang apelyido ni nanay. Nandiyan naman po ang general rule natin. Again po, general rule lagi natin kung halimbawa na ang bata po ay ipinanganak ng hindi kasalang magulang, siya po ay isusunod sa apelyido ni nanay. Wala pong middle initial, ha? Pero kung halimbawa ang tatay po ay pumayag at nagboluntaryo na i-acknowledge, kinilala o kilalanin ang kanyang supling at isunod sa kanyang apelyido, pwede po. Okay? So ano yung mga requirements, kapag halimbawa kayong mga tatay po, in-acknowledge po ninyo ang supling na dinadala ng inyong nobya o kaya kinakasama o kaya yung nanay ng inyong anak, So, unang-una, again po, pwede kayong mag-sign doon po sa birth certificate at the time of registration, to affirm paternity, Kasi po, kapag nanganganak po, di ba, ang mga nanay, whether CS pa yan, o kaya whether yan po ay natural, dati po kapag CS, mas matagal yung maternity leave, if I'm not mistaken, mga 75 days yon. Pag natural, parang 60 days, parang ganun pero ngayon po, with expanded maternity leave, so lahat yan, whether CS ka, natural kang nanganak, 105 days. Tapos may mga additional pa yan, kung gusto mo na paid without, like mag-extend ka, without pay na yon, pwede pa rin. Okay? So yun po, at the time po na kapag halimbawa po, kami mga nanay ay nanganganak, meron pong pinipirmahan, doon po sa certificate of live birth, usually po, malaking tulong, kapag nandyan yung mga tatay, lalo na kapag ang babae po ay na CS. Bakit? Kasi po kapag ang babae po ay na CS, usually katulad ko po, ano po yan, dumadaan po sa groggy state, parang ganon, yung tipo
Yung tipong may mga nakakalimutan. Totoo po talaga to, no? Because of the anesthesia. May mga nakakalimutan. Tapos, naalala ko noon, yung mister ko kasi magbabayad kami ng parang professional fee. Nakahiwalay kasi ang professional fee ng mga doktor, magbabayad kami. So, nakalimutan niya yung kanyang ATM. So, ako lang yung may dalang ATM. Sabi ko, sige, ito, binigay ko ATM ko. Would you imagine, nakadalawang balik siya? Kasi yung PIN number na pinagbibigay ko, iba pala. So, nakatatlong balik pa siya bago siya nakapag talagang withdraw. Kasi nga, talagang pag CS talagang anesthesia, makakalimutin talaga. So, ganun po, no? Ganda sana kung andyan si tatay. So, double check niya. Once kasi na kapag nagkamali doon, pag pinasa sa PSA, ang hirap baguhin yung record. Kaya, mind you, kapag halimbawa po, no, wag nyo na lang si Mrs. ang pag-fill upin ninyo. Pa-double check nyo na lang. As much as possible, ikaw tatay, ikaw naman ang hirap kayang manganak. So, yun ay assignment mo. Yung pagsulat doon sa Certificate of Live Birth, no? So, kapag ganyan, ang nangyayari po, yung tatay, kung hindi man kayo kasal, pipirma ka doon. So, affirming your paternity na ikaw ang tatay. Okay? And then, mag-i-execute ka pa, no? Usually po kapag ang mag-asawa po, no? Ang pumirma doon with merong mga kopya ng mga marriage certificate and everything. Si hospital po, ang magpapasa lahat niyan. So, siya lahat yan. Pero kapag ang nanganak po ay hindi po kasal, I don't know lang sa mga ibang mga hospitals kasi may mga iba na yung tatay kailangan niyang pumunta doon sa civil registrar at mag-execute ng affidavit of acknowledgement or admission of paternity. So, pupunta siya doon, magpapasa. Siya yung magpapasa lahat. Siyempre naman, no? Kailangan na mag-alaga yung nanay doon sa kanyang newborn child, no? Ang hirap na magbiyahe-biyahe, kakasias lang, kakapanganak. Alam mo naman tayo, naniniwala tayo sa binat-binat, di ba? So, yung mga tatay, kayo mag-aasikaso nito, no? Especially kapag halimbawa, kayo po ay hindi kasal nung nanay. So, yan, affidavit of acknowledgement. Yan, pasa nyo sa local civil registry. At dito, no, pinapayagan, of course, na gamitin yung surname ni tatay. Tapos magkakaroon siya, of course, ng middle initial at saka middle name. Siyempre, gagamitin niya yung surname ni nanay. Okay? Now, kapag halimbawa po, no, yung mga iba na late na, no? Yung mga dati, yung mga nakasunod sa apelido ni tatay, tapos na nagkaroon, of course, ng RA 9255. So, ganun din po, no? Kung gusto niyo isunod sa pangalan ng tatay, pwede kayong mag-submit ng mga documents ng affidavit of acknowledgement or admission of paternity o kaya mga public or private documents evidencing paternity. Halimbawa, sulat, no? Anak, dear anak, Emmanuel, ganyan, halimbawa, kamusta ka na, ganyan, o ito, papadala ko sa'yo dahil ikaw ay nakatapos na ng pag-aaral, tanggapin mo itong regalo ko. Love, tatay, gano'n, no? Tapos nakapirma yung pangalan. Evidence pa rin yun, private documents yun, evidencing acknowledgement of paternity. O kaya, baptismal, di ba? Bininyagan. Tapos siya yung nakapirmang tatay. Pwede nga, rin yun, ebidensya din po ng pagkakilala, no? Ito yung mga supporting evidences na nagsasabi ng acknowledgement of paternity in a private documents, okay? Birth certificate and of course valid ID ng tatay. So, yun po pwede po, no? Ang mahirap po, ito naman yung nangyayari, no? Nung nanganak na yung nanay, okay sila nung tatay, no? Hindi man, bagamat di sila kasal, maayos ang kanilang pagsasama. Sinunod sa apelyido ni tatay. Paano kung halimbawa nag-abroad? Naku, ito na naman po tayo kapag abroad, LDR, long distance relationship na hindi mga 98% yata hindi daw talaga nag-work.
Kung nag-work kayong mag-asawa, congratulations, kasama kayo sa 2%. Pero karamihan po talaga, no, ang dami ko nang kakilala na long distance relationship, talagang hindi nagwo-work. Kung hindi nasisira ang pamilya, nagkakahanap ng bagong pamilya abroad, di mo masisi mga kababayan natin kasi may mga iba daw doon na nalulungkot. Tapos, nakakahanap ng panandaliang comfort sa iba. Yun ang mahirap no? Unlike kapag magkasama kayo, pag uwi mo, ayan pa rin yung makakatabi mo, no? Pag malayo, yun ang hirap talaga. Again, hindi ko nila lahat. May iba pa rin po na loyal. At hindi dahilan po na malayo kayo sa isa para maghanap ng comfort. Hindi natin vina-validate. Pero yan po kasi ang realidad ng buhay ng mga nakakausap natin na nasira ang relasyon, ang pamilya because of that. So, kung nakahanap ng iba, sinunod sa pangalan. Yung nanay, minsan, ang gusto nila, ibalik na lang, tanggalin ang apelyido ng tatay. So, may mga ganun pong senaryo. Yung tipong, isunod na lang sa akin para wala na siyang pakialam dun sa anak ko. Total naman, hindi siya nagbibigay ng suporta. Mga ganun po, no? Ang mahirap po kasi, no, pag ganyan, kapag halimbawang inacknowledge na ng tatay, yung bata, no, mahirap na natanggalin, no? Baguhin mo yung record sa PSA. Remember, no? Dadaan ka sa tedious process including pwede kang it's either mag-file ka pa sa court, no? Kung gusto mong palitan yung surname nung bata sunod sa'yo. Unless otherwise, no? Halimbawa, may lumabas po kasi na jurisprudence, no? Na yung bata, nung siya'y lumaki na, at siya po ay nasa legal age na, at yung tatay niya, ganun nga, naghiwalay yung nanay at tatay, tapos yung tatay niya hindi naman naging present sa kanyang buhay, at inacknowledge niya yung hirap ng kanyang nanay pagpapalaki sa kanya, no? Nag-file siya para mag-change of name at gamitin ang apelyido ng nanay niya to honor yung kanyang nanay. Syempre, usually po, mayroon lang tayong grounds para mag-change ng name, no? At wala sa grounds yung ganun. Umabot po ng Korte Suprema itong kasong ito. And would you believe, napakaganda ng interpretation ng Korte dito na because yung paggamit ng surname, no, before, parang patriarchal lang, dahil yun ang pag-isip natin, kailangan gamitin ang apelyido ni tatay, hindi dapat ganun ang case kapag halimbawa ang bata ay gustong gamitin ang surname ng kanyang nanay. So, hindi siya dapat, hindi siya dapat pigilan, no? At just because yung tatay, no, because of our patriarchal reasoning na, or perception na dapat apelyido lang ni tatay ang ginagamit natin. So, pinayagan po siya na mag-revert or gamitin yung apelyido ng kanyang nanay, no? So, itong kasong ito ay talagang eye-opener, no? Na pwede pa lang yung mga bata, kapag gusto nila na gamitin apelyido ni nanay, they can do so. So, very liberal ang interpretation, no? So, ganun po. Pero ngayong medyo maliit sila, mahirap palitan, no? Mahirap po palitan. So, yun po, no? May mga iba naman po, pag-usapan natin, yung halimbawa ay nagpakasal, hindi sila nagpakasal, nagsama lamang sila. And nag-bear sila ng mga anak, hindi lang isa, dalawa, tatlo, no? And eventually, gusto na nilang magpakasal. Kasi alam po ninyo, no, kapag halimbawa ang bata ay hindi kasalang magulang, ang kanyang status ay parang nasa non-marital child or illegitimate child. So, anong mangyayari kapag halimbawa, yung mga magulang naman niya ay nagpakasal na? And, itakil din natin yung sinasabi natin, bakit importante kapag minsan, no, kung ang tatay ay medyo maraming properties, at kapag sinunod sa kanyang apelyido at in-acknowledge niya, ano ang importansya kapag dating ng manahan? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik po ng DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po si Attorney Cam. Pahabol na greetings tayo mula sa ating mga
listeners. Ayan, wait lamang po ha. Shout out muna tayo, mga nanonood po sa atin. Teresa Arce, good evening, watching from Osaka, Japan. Hi! Yan. Hi! Di ba? Ano ba yan? Itadakimasu. Pagkain pala. Mga Japanese na alam ko, no? Pagkain pala yun. Magandang gabi po si Ronnie De Los Reyes, Grace Aliven, ayan, Oy Sir Leyor, Anthony Abrenica, Cyril Ramos, Ivy Gutierrez, Cyril, and Cesar Boy Petrache. Good evening, watching from Mandaluyong. Sabi nila kapag ano daw, CS, hindi daw nakakabinat. Hindi po, totoo yun. May binat din po ang mga CS. Grace, sabi niya, papaano po kung ang apelyido ng bata, sinunod sa apelyido ng tatay, tapos may nakalagay na kasal sila. Pero yung kasal, walang record sa PSA. Papaano po yun? Okay. Kahit po kasi walang record sa PSA, kung talagang kinasal po kayo, talagang ano po yun, valid pa rin po yung kasal ninyo, no? Kung meron po kayong copy, no, ng kasal ninyo, kung halimbawa ay nagpakasal po kayo sa parish or sa iba po, i-register nyo po, no, sa PSA. Fabian Liwag, miss ko na yung tandem ng 2x2 ng gabi at nighttime, attorney. Sige, Monday po sasama kami ni Miss Thea Pecho Corpus. Babalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Diyan lamang po kayo. Oras po natin, 16 na minuto makalipas ang 7 ng gabi. This time. Nagbabalik po usapang legal, kasama po si Attorney Kama. Ito, pinag-uusapan po natin yung paggamit po ng apelyido ni tatay doon sa mga hindi po kasal na mag-asawa. Ayan. At dakuan natin yung bakit nga ba, no, dapat na minsan mas maganda na isunod, no, yung apelyido sa tatay kung halimbawa po ang tatay po ay may mga properties o kilalang talagang may kaya sa buhay, no? Nasa iyo yan, no? Nasa babae pa rin po yan. Ang sa akin lamang po, isang advice. Bakit? Kung halimbawa po, no, na acknowledge ang naturang bata at halimbawa namatay po ang tatay, no? Knock on wood lang. Alam naman natin, hindi natin masasabi ang buhay kung hanggang saan lamang tayo. Ngayon, buhay tayo. Bukas, di natin alam kung tayo ay kukunin na ni Lord, no? Mas maganda kung si Lord, mas mabigat kung kalaban ni Lord ang kukuha sa'yo, no? Wag naman. So, pag ganito po na halimbawa ang tatay po ay biglang namatay, pero meron siyang acknowledge na anak, no? Meron siyang makukuhang share doon po sa properties na maiiwan ng kanyang tatay. At ang pruweba, ang proof, solid proof na siya ay anak, ay ang acknowledgement ng tatay na siya ay anak niya. Whether or not ito po ay illegitimate child niya. Bakit, no? Ang hirap po kasi halimbawa kung hindi kayo nagkasundo, tapos ayaw mong ipa-acknowledge ang bata sa kanya dahil nasaktan ka o may isang bagay ka na hindi nagustuhan sa kanya at gusto niyo maghiwalay na kayo, wala na siyang pakialam sa buhay ninyong mag-ina. Ayos naman siguro yun kung talagang maalwan din yung nanay. Paano kung halimbawa hindi masyadong nakakaluwag-luwag sa pamumuhay ang nanay at ang lalaki, ang tatay talagang nakakaluwag at mayaman, no? Sabihin natin may kaya talaga, nasa level B or C, no? Para naman sa kinabukasan ng bata yan, hindi ba? Kasi kung halimbawang yun nga, nag-goodbye siya, no? Na sumakabilang buhay siya. Tapos dalaman mo na may mga properties siya. Eto ka ngayon, mami, no? Sasabihin mo, teka, meron pong share. Dapat yung anak ko dyan. Dahil anak niya po ito. May karapatan siya sa mga ari-arian na naipundar ng tatay. Hahanapan ka ngayon, ano ang pruweba na anak niya yan?
Magdi-DNA test ba tayo? Paano kung nalibing na, no? Paano nakukunin yung paano na magpapatunay? May mga ganon. Paano kung may mga kamag-anak siya na greedy, no? Ayaw ibigay yung property niya kasi kung may descendants kasi, yung mga collateral, kung i-deny nila yung bata, sa kanila mapupunta yung property nung tatay, no? Ano ngayon ang pruweba mo, no? Kasi nung time na in-acknowledge niya yung bata, gusto niyang ibigay, isunod ang apelyido, ayaw mong pumayag. So, mahihirapan ka ngayon. Pwede mo namang mahabol, walang problema. Meron talaga. Mahahabol yan. May chance tayong mahabol dyan. Yun nga lang, kukuha ka pa ng mga ebidensya. Pwede naman yung mga public handwriting, no? Kung or ano pang mga ebidensya na magpapatunay na in-acknowledge niya. Pero the best proof kasi na mapapakita mo na in-acknowledge talaga siya ng tatay, yung pumirma siya sa birth certificate at nag-submit siya ng affidavit of acknowledgement. Wala nang question doon. Makakakuha siya ng share mana doon sa properties, mga naipundar ng tatay niya na dapat lamang ay para sa kanya. Yun lang naman yung sentimiento ko. Pero nasa nanay pa rin yan. Kung nakakaluan yung nanay, walang problema. Kung mas mayaman pa siya sa tatay, walang problema. Ayaw niya isunod, ay nako. I can manage. May mga ganun, no? I can manage. I can buy that, your house, and this club. Ano palabas yun? Okay. Paano naman po kung halimbawa, yun nga po, no, after a while, no, nag-decide po yung mag-asawa or yung nagsasama, common law husband and wife, na sila'y magpakasal. So, ang status po ng kanilang mga anak na non-marital child, magiging legitimated po sila. So, magiging na sila, legitimate na sila. Huh? Okay. Kailangan po ba yung presensya ng tatay kapag nag-file po siya ng affidavit of acknowledgement, no? Usually po, no, kung halimbawa po si tatay may trabaho or what, kailangan kasi, if I'm not mistaken, may mga notarial requirement pa yan na siya nag-appear. Mas best pa rin of course na nandun siya, no? Siya magpapasa. Pero kung halimbawa hindi niya magagawa, tapos nakapagsabit na siya ng mga documents, wala naman pong problema. Ang importante po ay in-acknowledge niya at siya yung pumirma po doon. Ano po? Basta meron siyang affidavit to use the surname of father. Ayan. Yun yun. AUSF. Yun yung dokumento na kailangan para ma-acknowledge po natin ang ating mga supling. Kung kayo po ay hindi pa wala pang pera walang problema wala pang pera, hindi pa papakasal. Ipon pa. Why not? Wala namang problema yon. Sabi nga ng tatay ko kung kayo anak, kayo talaga, hindi hadlang ang marriage contract o yung papel, no, sa inyong pagsasama, no. May mga iba na kinakasal pero naghihiwalay. May mga iba naman na hindi kasal pero hanggang ngayon solid ang kanilang pagsasama. So depende pa rin yan. Nasa inyong mag-asawa, nasa inyong common law and husband and wife, kung paano po, no, magiging maayos, smooth ang inyong relationship. Always bear in mind, syempre, ang ating mga supling, di ba? Okay. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin ngayon, sa mga nakakamiss daw po ng 2x2 Nighttime Edition with Miss Thea Pecho Corpus. Tsaka si Miss Attorney Cam. Abangan nyo na lang po. Next week, baka Monday po. Teresa Arce, magandang gabi po. Oo nga. Ay, pag tuwing-tuwa sila kapag may 2x2 daw pag gabi. Talagang hahambalusin na kami nila Jerry Baha. Tsaka ni Anthony Taberna. Thank you so much. Hanapin niyo po Akes. Bading na bading. Hanapin niyo po Akes, ha. Hanapin niyo po ako, ATTY Attorney Cam, sa TikTok account ko. Sometimes po pag may mga katanungan, sumasagot po tayo dyan. Pag medyo hindi po tayo nakapag-post, pasensya, medyo busy lang po. Okay? At ang DZRH News Television, search niyo po, i-like niyo po, ayan, and i-follow lang po.
Susunod na po ang usapang pangkalusugan. Dito pa rin po sa DZRH Usapang Legal. Huwag po kayo alis ha, dyan lamang po kayo. Thank you so much. 1 minuto bago sumapit ang 7:30 ng gabi. Nakasama po ninyo para sa DZRH. Ako po si Atty. Cam. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.